Narinig mo na ba yung kwento ng multo na lumilitaw lang tuwing umuulan? Hindi siya nagpapakita kapag tirik ang araw, hindi rin kapag maaliwalas ang gabi. Pero kapag bumuhos ang ulan, bigla siyang naroon, nakatayo, nakatingin, parang may gustong iparating. Paano kung sa kalsada malapit sa inyo, may ganitong kwento rin? At paano kung sa gitna ng ulan, maramdaman mong hindi ka nag-iisa? Magandang gabi mga kaibigan, ako si Ka Elias at welcome sa Ka Elias, Alamat, Misteryo at Paniniwala. Dito natin pinagsasama ang mga kwentong kababalaghan, alamat ng Pilipinas, at mga paniniwalang tumatak sa ating kultura. Kung mahilig ka sa kwento ng mga multo, misteryo, at mga hindi maipaliwanag, nasa tamang lugar ka. Ngayong gabi, ang pag-uusapan natin ay isang kwento na siguradong magpapakilabot pero mag-iwan din ng malalim na tanong sa puso mo. Bakit nga ba tuwing ulan lang siya nagpapakita? Ano ang koneksyon ng ulan sa kanyang presensya? At totoo nga bang may mga espiritu na nakakulong sa mga pangyayari sa nakaraan? Sabi nila, nagsimula ang lahat sa isang maliit na bayan sa Luzon. Kilala ito bilang isang probinsyang madalas daanan ng bagyo. Sa tuwing dumarating ang tag-ulan, laging may baha, laging may problema, pero laging may isang kwento na bumabalik. Ayon sa mga matatanda, may isang babaeng biglang nakikita sa kalsada tuwing umuulan. Nakatayo lang siya, basa ang buhok, suot ang puting bestida, at tila naghihintay ng sasakyan. Una siyang nakita ng isang tricycle driver na nagkukwento hanggang ngayon. Gabi raw noon, malakas ang ulan, halos hindi niya makita ang daan. Nang bigla niyang makita ang isang babae na nakatayo sa gilid ng kalsada, walang payong, walang kahit ano. Dahil mabait ang driver, huminto siya. Sumakay ang babae at umupo sa likod. Tahimik lang. Habang bumabaybay sila sa madilim na daan, bigla siyang nagtanong. "Pwede mo ba akong ihatid sa may tulay?" sabi ng babae. Tumango lang ang driver. Pero pagdating nila sa tulay, nagulat siya. Wala na ang babae. Ang naiwan lang, isang malamig na dampi sa kanyang balikat at ang kakaibang amoy ng basang lupa. Kinabukasan, kinuwento niya ito sa kanyang asawa. Sabi ng misis niya, may babae raw talagang namatay sa lugar na iyon ilang taon na ang nakalipas. Nabagsakan ng puno habang malakas ang ulan. Mula noon, lagi na siyang nakikita tuwing umuulan. Ang kwento ay kumalat. Hindi lang isa ang nakakita sa babae, kundi marami. Lahat sila iisang senaryo. Tuwing may ulan, may babae sa kalsada. At ang tanong ng lahat, bakit kailangan tuwing ulan lang? Mga kaibigan, kung titignan natin, may mga paniniwala ang ating mga ninuno tungkol sa ulan at espiritu. Sabi ng matatanda, ang ulan daw ay parang daan ng mga kaluluwa. Dahil tubig ang simbolo ng daloy, ito raw ang nagiging tulay para makabalik ang mga nawala. Kaya daw may mga multo na hindi nagpapakita kapag maliwanag, kundi sa ulan, kasi doon sila nagkakaroon ng lakas. Kung isipin mo, kaya marahil tuwing umuulan lang nagpapakita ang babae sa kwento, kasi doon siya nagkaroon ng pagkakataon para ipaalala sa mga tao na may iniwan siyang pangyayari na hindi pa rin nakakalimutan. Ang mga ganitong kwento ay hindi lang nakakatakot, kundi nagbibigay din ng aral. Pinapakita nito na ang mga alaala ng tao, lalo na yung mga nangyari sa gitna ng trahedya, ay bumabalik sa atin. Hindi lang basta dahil gusto nilang magpakita, kundi dahil may koneksyon sila sa kalikasan at sa emosyon nating mga tao. Kung nagustuhan mo ang unang bahagi ng kwentong ito, huwag mong kalimutang i-like, i-subscribe, at i-save ang video na ito para sa mga susunod pang kababalaghan. Marami pa tayong hihimayin at baka may karanasan ka ring katulad nito. I-share mo na rin para mas marami pang makaalam. Kung sa unang bahagi narinig natin ang kwento ng unang pagkikita, ngayon naman ay susubukan nating himayin kung bakit may mga kaluluwang tuwing ulan lang nagpapakita. Mga kaibigan, hindi lang ito kwento sa isang bayan. Maraming lugar sa Pilipinas ang may kaparehong istorya. Halimbawa, sa Visayas, may kwento ng isang batang lalaki na lumilitaw lang tuwing malakas ang buhos ng ulan. Nakikita raw siyang naglalaro sa tabi ng sapa, pero kapag sinubukan mong lapitan, bigla itong naglalaho. Sabi ng mga taga roon, nalunod daw ang bata sa parehong sapa noong dekada 80. Simula noon, sa bawat pagbuhos ng ulan, parang naroon siya, naghihintay, naglalaro, at nananatiling bata. Kung tutuusin, may dalawang malakas na paniniwala kung bakit may mga kaluluwang nakatali sa ulan. Una, ang konsepto ng unfinished business o hindi pa tapos na misyon. Kapag namatay ang isang tao sa gitna ng matinding pangyayari tulad ng baha, landslide, o aksidente sa ulan, nananatili raw ang kaluluwa nila sa parehong sitwasyon. Para bang nakakulong sila sa eksaktong moment ng pagkamatay nila.
Kaya sa tuwing umuulan, bumabalik ang enerhiya nila, kasi iyon ang kaganapang hindi pa nila matakasan. Ikalawa, ang simbolismo ng ulan mismo. Sa ating kultura, ang ulan ay hindi lang tungkol sa tubig na bumabagsak mula sa langit. Ito rin ay simbolo ng paglilinis at muling pagbalik. Kaya raw may mga multo na umaasa sa ulan bilang paraan para makalapit muli sa mundo ng buhay. Sabi ng isang lolo sa Batangas, bawat patak ng ulan ay parang paalala mula sa mga ninuno. Kapag may kaluluwang hindi pa matahimik, doon sila kumakapit. May isang matandang babae naman sa Quezon na nagsabi, kapag may multo kang nakikita sa ulan, huwag kang matakot agad. Baka raw hindi sila nananakot kundi naghahanap ng tulong. Ang tanong lang, anong klaseng tulong ang hinahanap nila? Kung titignan natin sa mas modernong pananaw, may paliwanag din kung bakit mas marami tayong nararamdaman kapag umuulan. Una, bumababa ang visibility. Kapag madilim, maulan, at mahina ang ilaw, mas madaling malito ang mata at isip natin. Kaya raw mas bukas tayo sa mga imahen o presensya na maaaring hindi natin makita kapag maliwanag ang paligid. Ikalawa, ang ulan ay malakas mag-trigger ng emosyon. Aminin mo, iba ang pakiramdam kapag umuulan. May lungkot, may nostalgia, may bigat sa dibdib. At kapag malakas ang emosyon ng tao, mas madali rin silang makaramdam ng mga bagay na hindi nakikita. Kaya raw madalas na sa ulan natin nararanasan ang presensya ng mga multo. Isipin mo na lang, kung ang isang kaluluwa ay naghahanap ng pagkakataon para makausap o magparamdam, hindi ba't mas madaling gawin ito sa oras na ang tao ay mahina at bukas ang emosyon? May isang estudyante sa Pampanga na nagsabi, minsan daw habang naglalakad siya pauwi mula eskwela, bumuhos ang malakas na ulan. Habang naghahanap siya ng masisilungan, may nakita siyang babae sa loob ng waiting shed. Basa ang buhok, nakatungo, hindi kumikibo. Tumabi siya para makisilong. Pero nang tumingin siya muli, wala na ang babae. Kinuwento niya ito sa kanyang guro. Ang sagot ng guro, ilang taon na raw bago siya ipinanganak, may estudyanteng nasagasaan sa kalsadang iyon sa gitna ng ulan. Simula noon, may mga nakikita raw na babae sa waiting shed, pero laging tuwing malakas ang ulan. Mga kaibigan, kung ikaw mismo ang makakakita, ano kaya ang gagawin mo? Tatakbo ka ba? Tatahimik? O makikipag-usap ka? Kasi kung totoo ang sabi ng matatanda, hindi lahat ng nagpapakita ay para manakot. Baka nga kaya tuwing umuulan lang sila nakikita, kasi iyon lang ang panahon na kaya nilang magparamdam. May isa pang kwento na galing sa isang jeepney driver sa Baguio. Bandang alas 11 ng gabi, malakas ang ulan, at halos wala ng pasahero. Bigla niyang nakita ang isang babaeng nakaitim na jacket na nakatayo sa gilid ng kalsada. Pinara siya ng babae at sumakay. Tahimik lang ito habang nasa jeep. Nang makalayo na sila, napansin ng driver na basa ang sahig ng jeep, parang may tubig na tumutulo. Akala niya galing sa payong ng pasahero, pero wala itong dalang payong. Nang silipin niya sa salamin, wala na ang babae. Naiwan lang ang basang marka ng paa papunta sa bakanteng upuan. Pag-uwi, ikinuwento niya ito sa kanyang pamilya. Sabi ng kapatid niya, may babaeng nalunod sa landslide malapit sa daang iyon. Simula noon, lagi siyang nakikita ng mga driver tuwing umuulan. Kung babalikan natin ang alamat at kwento ng mga ninuno, may konsepto sila ng tinatawag na kaluluwa na nakatali sa elemento. May mga espiritu raw na nananatili sa apoy, sa hangin, o sa lupa. At ang ilan sa tubig. Kaya kapag ang isang tao ay namatay sa ulan, baha, o pagkakalunod, nananatili raw ang kaluluwa nila sa elemento ng tubig. Hindi sila makaalis dahil iyon ang naging huling ugnayan nila sa mundo. Para bang nakatali sila sa ulan bilang huling alaala ng kanilang buhay. Sa kultura ng Pilipino, ang ulan ay may iba't ibang kahulugan. Sa mga magsasaka, ito ay biyaya. Sa mga nagdadalamhati, ito ay simbolo ng pag-iyak ng langit. Sabi nga ng iba, kapag umuulan habang may burol, umiiyak daw ang kalikasan para sa yumao. Kaya raw hindi nakapagtataka na may mga kaluluwang lumilitaw sa gitna ng ulan. Parang ito ang sandali na nagiging bukas ang hangganan ng mundo ng buhay at ng patay. Ang ulan ang tulay. May grupo ng kabataan sa Laguna na nagbike papuntang bundok. Inabutan sila ng malakas na ulan at napilitan silang magkubli sa ilalim ng isang lumang puno ng balete. Doon nila nakita ang isang batang babae, nakaupo at umiiyak. Lumapit ang isa sa kanila para tulungan ito. Pero habang papalapit, napansin nilang ang bata ay walang anino sa ilalim ng kulog at kidlat. Nang sabay-sabay silang tumingin muli, wala na ang bata. Naiwan lang ang mga basang dahon na parang may nakaupo talaga kanina. Pag-uwi nila, kinuwento nila sa mga matatanda sa barangay.
Ayon sa isa, may batang nawala sa parehong lugar noong dekada 90. Umalis daw ng bahay para maglaro habang umuulan pero hindi na nakabalik. Simula noon, sinasabi nilang naroon pa rin ang bata tuwing bumubuhos ang malakas na ulan. Kung isipin, nakakatakot nga. Pero higit pa sa kilabot, may dala itong matinding paalala. Ang ulan para sa atin ay karaniwan na. Pero para sa ilang kaluluwa, ito ang nagiging paraan nila para magparamdam. Hindi lang ito tungkol sa takot, kundi tungkol sa alaala, sa koneksyon, at sa mga kwento ng buhay na hindi pa natatapos. Kung minsan, baka hindi lang sila nagpapakita para manakot. Baka nais lang nilang maalala, o baka gusto nilang sabihin na nandito pa sila, naghihintay, humihingi ng panalangin. Mga kaibigan, dito natin makikita na ang kababalaghan ay hindi lang kwento. Ito ay bahagi ng ating kultura, ng ating pananampalataya, at ng ating pagkatao bilang mga Pilipino. Sa unang dalawang bahagi, narinig natin ang mga kwento ng pagpapakita ng kaluluwa tuwing umuulan at ilang teorya kung bakit nga ba ito nangyayari. Ngayon, sisilipin naman natin ang mas malalim na pananaw, bakit nga ba ang ulan ay may espesyal na koneksyon sa mundo ng mga espiritu. Maraming matatanda sa Pilipinas ang naniniwala na ang ulan ay luha ng kalikasan. Kapag may umao at umulan sa araw ng libing, sinasabi nila ang langit mismo ang nakikidalamhati. Kaya hindi na nakapagtataka na ang ulan ay kadalasang kaugnay ng pagkawala, ng kalungkutan, at ng alaala ng mga nawala. Kung tutuusin, kapag umuulan at tahimik ang paligid, mas madali tayong mapagnilay. Mas nararamdaman natin ang bigat ng damdamin. At ito rin daw ang mga sandaling mas madali tayong maabot ng mga espiritu, kasi bukas ang puso at isip natin sa emosyon. Sa ilang katutubong paniniwala, ang ulan ay hindi lang basta tubig, kundi biyaya na galing sa mga Diyos at diwata. Sa mga aeta, may paniniwala na kapag umuulan ng biglaan, ito raw ay palatandaan na may espiritu o kaluluwang dumaraan. Ang bawat patak ng ulan ay dala raw na mensahe mula sa mga ninuno. Sa mga ifugaw naman, kapag may bigla ang ulan habang nagsasagawa ng ritual, ito raw ay senyales na tinatanggap ng mga ninuno ang alay at dasal. Kaya makikita natin, matagal na palang kinikilala ng ating mga ninuno ang ulan bilang daan sa espiritual na mundo. Sa Kristyanismo, may simbolo rin ang tubig at ulan. Ang binyag, halimbawa, ay gumagamit ng tubig bilang tanda ng paglilinis at bagong buhay. Sa bawat patak ng ulan, pwede itong ituring bilang paglilinis hindi lang ng lupa, kundi ng kaluluwa. Kaya kapag may espiritu na nagpapakita sa ulan, maaari rin itong makita bilang pagnanais nilang muling malinis ang kanilang alaala, o marahil, naghahanap sila ng kapatawaran at panalangin. May mga kababayan din tayong nagsabi na nakakapanaginip sila ng kanilang mga mahal sa buhay na pumanaw, pero laging sa panahon ng ulan. Isang babae sa Cavite ang nagkwento na tuwing umuulan ng malakas, napapanaginipan niya ang kanyang lola na matagal nang namatay. Hindi raw ito nakakatakot, bagkus nagbibigay ito ng kapanatagan. Sabi niya, parang sinasabi raw ng lola niya na huwag siyang malungkot, kasi ang ulan ay tanda na kasama niya pa rin siya sa bawat yugto ng kanyang buhay. Kung tutuusin, lahat tayo may personal na alaala kapag umuulan. May naaalala tayong nakaraan, may lungkot, may pag-ibig, minsan may bigat na hindi maipaliwanag. Kaya hindi nakapagtataka na sa panahong iyon, mas malapit ang puso natin sa mga alaala ng mga mahal natin sa buhay, kasama na ang mga nawala na. Para bang ang ulan ang nagiging musika ng ating emosyon, at sa gitna ng musikang iyon, may mga kaluluwang nagiging bahagi ng ating mundo. Mga kaibigan, kung tutuusin, ang tanong na, bakit tuwing ulan lang siya nagpapakita, ay hindi lang basta misteryo ng multo. Isa rin itong paalala kung gaano kalalim ang relasyon natin sa kalikasan, sa emosyon, at sa ating mga ninuno. Kapag umuulan, hindi lang lupa ang dinidiligan ng ulan. Dinidiligan din ito ang ating alaala, ang ating puso, at minsan, ang ating ugnayan sa mga kaluluwang hindi pa tuluyang lumalayo. Kaya sa susunod na umulan at maramdaman mong may kakaiba, baka hindi ito aksidente. Baka isa itong paalala. Paalala na ang mga nawala ay nandyan pa rin, nakikiusap, nakikiisa, o baka humihingi ng simpleng panalangin. May isa pang kwento mula sa Iloilo. Isang security guard ang nakaduty sa isang eskwelahan. Malakas ang ulan at halos wala ng tao sa paligid. Habang umiikot siya para mag-inspeksyon, may narinig siyang tila batang tumatakbo sa pasilyo. Akala niya may naiwan pang estudyante. Sinundan niya ang tunog ng mga yapak. Pagdating niya sa dulo ng pasilyo, nakita niya ang isang batang nakaputi, basang-basa, nakatayo at nakangiti. Lumapit siya, pero biglang dumaan ang malakas na hangin at bigla ring nawala ang bata. Naiwan lang ang mga bakas ng maliit na paa sa basang sahig.
Kinabukasan, kinuwento niya ito sa kanyang kasamahan. Ang sabi, ilang taon na raw paulit-ulit nakikita ang batang iyon tuwing may malakas na ulan. Ayon sa matatanda, isa raw itong bata na nalunod sa baha sa mismong lugar na iyon. Kung iisipin natin, hindi lang ito simpleng kwento. Sa bawat patak ng ulan, tila nagiging mas malapit ang dalawang mundo, ang sa mga buhay at ang sa mga patay. Sa paningin ng mga Pilipino, ang kalikasan ay may sariling diwa at ang ulan ay parang pintuan. Isang pintuang bumubukas paminsan-minsan, at kapag ito'y bumukas, may mga kaluluwang nakakahanap ng paraan para lumabas at magpakita. Hindi dahil gusto nilang manakot, kundi dahil iyon lang ang tanging oras na kaya nilang tumawid. Kung babalikan naman natin sa pananampalatayang Kristiyano, may mga pari at madre na nagsasabi na ang ulan ay simbolo ng pagpapala at pagbabalik loob. Kapag umuulan sa gitna ng isang misa o prosesyon, itinuturing itong tanda ng grasya. Kaya kapag iniugnay natin sa pagpapakita ng mga kaluluwa, baka hindi lahat ito sumpa. Baka para sa ilan, isa itong paraan para ipakita na nais nilang makibahagi muli sa ating mga panalangin at gawain. Sa Bulacan, may kwento tungkol sa isang ina na laging nakikita ng kanyang anak tuwing umuulan. Bata pa lang siya nang mamatay ang nanay niya sa aksidente sa baha. Ayon sa kanya, sa bawat malakas na ulan, may pagkakataon na nakikita niyang nakatayo ang kanyang ina sa bintana, nakangiti at parang pinagmamasdan siya. Hindi ito nakakatakot para sa kanya. Sa halip, nakakaaliw at nakapagbibigay ng lakas ng loob. Sabi niya, sa tuwing umuulan, hindi siya nag-iisa. Naroon ang ina niya, nakabantay pa rin. Ito ang nagpapatibay ng ideya na ang ulan ay hindi lang pisikal na pangyayari. Isa itong emosyonal na tulay. Kung kaya't kapag may nagpapakitang kaluluwa sa ulan, mas tumatagos ito sa atin. Kasi ang emosyon natin ay sabay sa daloy ng tubig, sabay sa bigat ng langit, sabay sa mga alaala ng nakaraan. Minsan, hindi naman pala tungkol sa takot. Minsan, tungkol ito sa pagmamahal. Sa mga iniwan nating hindi pa rin natin nakakalimutan. Mga kaibigan, kapag tinatanong natin kung bakit tuwing ulan lang sila nagpapakita, baka ang sagot ay simple pero malalim. Kasi iyon lang ang panahon na kaya nating makaramdam. Sa gitna ng katahimikan at bigat ng ulan, mas bukas ang puso natin. At doon sila nakapapasok, doon nila na ihahatid ang mensahe. Sa bawat buhos ng ulan, baka may mga mata na nakatingin sa atin mula sa kabilang dako. Hindi para manakot, kundi para ipaalala na kahit sa dulo ng lahat, may koneksyon pa rin tayong hindi mapuputol. Sa mga nakaraang bahagi, sinamahan niyo ako sa mga kwento ng pagpapakita ng mga kaluluwa tuwing umuulan, sa mga teorya, sa paniniwala ng ating mga ninuno, at sa mas malalim na kahulugan ng ulan bilang tulay ng dalawang mundo. Pero ngayon, gusto kong tanungin kayo. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito sa atin bilang tao? Baka ang multo na nakikita natin sa ulan ay hindi lang basta kaluluwa na hindi matahimik. Baka ito ay simbolo ng lahat ng alaala, lahat ng sugat, lahat ng damdaming naiwan natin sa nakaraan. Kaya tuwing umuulan, muling bumabalik ang mga ito. Isipin mo, kapag nakakita ka ng espiritu sa gitna ng ulan, baka hindi lang iyon tungkol sa kanila. Baka iyon ay paalala na may mga bagay sa buhay mo na hindi mo pa rin kayang pakawalan. Kung sakaling dumating ang panahon na makasalubong ka ng isang kaluluwa sa ulan, ano ang gagawin mo? Maraming tao ang tatakbo, ang iba'y sisigaw, pero may ilan na mananatili at makikinig. Sabi ng matatanda, kapag may espiritu kang nakita, huwag agad matakot. Magdasal ka. Bigyan mo ng panalangin ang kaluluwa, kasi baka yun lang ang matagal na nilang hinihintay. Hindi natin alam, baka yun lang ang dahilan kung bakit sila bumabalik tuwing umuulan. Mga kaibigan, isang bagay ang malinaw. Sa lahat ng kwento, sa lahat ng alamat, at sa lahat ng paniniwala, iisa ang mensahe, respeto. Respeto sa kalikasan, respeto sa mga nauna sa atin, at respeto sa mga bagay na hindi natin nakikita pero ramdam natin. Kaya kung may maramdaman ka man o may masalubong sa gitna ng ulan, tandaan mong hindi lahat ng nagpapakita ay masama. Minsan, naghahanap lang sila ng kaunting dasal, ng kaunting alaala, o ng kaunting pagkilala mula sa atin. Isipin mo ito, kaibigan. Tuwing umuulan, bumabalik ang lahat ng alaala mo, ang mga panahong masaya, ang mga panahong masakit, at pati na rin ang mga taong nawala. Kaya hindi nakapagtataka na doon din nagpaparamdam ang mga kaluluwa. Sa halip na katatakutan, baka dapat nating tingnan ang mga pagpapakitang ito bilang paalala ng pag-ibig at koneksyon. Na kahit sa kabilang buhay, may ugnayan pa rin tayong hindi kayang sirain ng oras o distansya. Mga kaibigan, kaya marahil tuwing ulan lang nagpapakita ang ilang kaluluwa, kasi iyon ang panahon na kaya nating makinig.
Kaya nating damhin ang bigat at ang emosyon. At iyon ang pinakamagandang pagkakataon para iparamdam nila na hindi sila tuluyang nawala. Kaya sa susunod na bumuhos ang malakas na ulan at maramdaman mong may malamig na presensya, huwag kang basta matakot. Baka isa itong pagkakataon para magdasal, para magbigay respeto, at para alalahanin ang mga nauna sa atin. Mga kaibigan, tandaan natin. Ang mga kwentong tulad nito ay hindi lang para manakot. Ito ay para turuan tayo ng koneksyon, respeto, at pananampalataya. Ang multo sa ulan ay paalala na ang ating buhay ay bahagi ng mas malaking kwento, isang kwento na hindi natatapos sa kamatayan. Kaya tuwing tatanungin mo ang sarili mo, bakit tuwing ulan lang siya nagpapakita, baka ang sagot ay ito, kasi tuwing umuulan, bumubukas ang puso natin at doon sila pumapasok. Mga kaibigan, maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong gabi sa Ka-Elias, Alamat, Misteryo, at Paniniwala. Kung nagustuhan mo ang ating kwento at nais mo pang makarinig ng iba't ibang alamat, kababalaghan, at paniniwala ng ating mga ninuno, huwag kalimutang i-like, i-subscribe, at i-share ang video na ito. Ako si Ka-Elias, at tandaan, sa bawat patak ng ulan, baka may kwento ring naghihintay marinig. Magandang gabi.